Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Awitin po natin bilang una ang numero 89 sa ating himnaryo. Darating ang araw na hindi mo maiiwasan. Sa dakong silangan ay nililitaw, makikita ng mata hanggang doon sa kanluran. Si Jesus liwanag di matitigan. Darating ang Panginoon ay maghukom. Darating at siya ay maghukom. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hahatol. Sa tunog ng pakakak, mga patay mabubuhay. Harap sa haring pagsusulitan, ang gantimpala sa lahat ng tao'y ibibigay. Ligaya sana tamo ng tagumpay. Darating ang Panginoon ay maghukom. Darating at siya ay maghukom. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hahatol. Ang krus nating pinasan, diniting maisalunga. Huwag bayaang mawala ng pag-asa. Sa paraan ng Kristiyano'y sikapin mong mapasama. Huwag sa apoy na walang hanggang lusa. Darating ang Panginoon ay maghukom. Darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hahatol. Atin pong patuloy na sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo
numero 115 po sa ating mga himnaryo. Ako'y hindi dito laging namamayan. Ang bayan ko'y doon sa kabilang buhay. Ako'y dito ngayon lamang naglalakbay atas ng Diyos na marangal. Dinggin ang aral ni Jesus, sundin mo ang kanyang utos, magbalik loob ka sa kanya'y pasako na hinihintay siyang lubos. Huwag nating lingunin ang pinagdaanan na buhay alipin. Itong sanlibutan, puso'y itiig mo sa kahit taasan. Do'y walang gulong muhaw. Dinggin ang aral ni Jesus, sundin mo ang kanyang utos, magbalik loob ka sa kanya'y pasako na hinihintay siyang lubos. Ano ating lugod kung ating parating biyayang pangako ni Jesus sa atin. Do'y bawang lugod, do'y bawang aliw, kamakaya'y di
Patuloy po nating purihin at sambahin ang Panginoong Hesu Kristo. Huling awit mga kapatid, numero 128 sa atin pong mga himno. Ang ating Panginoong si Jesus, tumatawag na may lunos, nang upang sa sala ay matubos, tanggapin siyang lubos. Ngayo'y ating ulinigin si Kristong giliw sa tawag niyang tailin. Dinggin natin siyang mahinusay sa pagtawag na may lumbay. Sa atin ay may kapangakuan kung diringgin ang tunay. Ngayo'y ating ulinigin si Kristong giliw sa tawag niyang taimtim. Puso natin ay buksan sa Kanya at sa tawag tumalagak upang tayo'y maligtas sa dusa. Ngayo'y tanggapin siya. Ngayo'y ating ulinigin si Kristong giliw sa tawag niya.
nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang po naming mga tagapakinig, pangunahin na nga po sa atin munang mga sariling mga kaluluwa, sa ating mga mahal na kabiyak ng puso na ibinigay sa atin ng Diyos, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo at mga kasangbahay, mga kamag-anakan sa laman, at sa lahat ng mga kaibigan na patuloy pong idinaragdag sa atin ng Diyos upang makasama natin sa pakikinig ng kanyang mga banal na aral, at sa lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa kanila na nangaroroon sa ating inang bayan sa Pilipinas, at ang marami po ay nangingibang bansa at nangingibang bayan. Pinasapit po tayong muli sa panibagong Huwebes po ng gabing ito. Ngayon po ay Oktubre 23, 2014. Mga ilang mga araw na lamang po, nabibilang na natin. Hari nawa ay loobin ng Ama sa langit, makasapit pa tayo sa mga panibagong taon ng ating mga hiram na buhay, upang tayo po ay makapagpatuloy ng pagpupuri, mga pagsamba at mga pagluwalhati sa kanyang marangal at malinis na pangalan. Ito ang buong katungkulan nating mga tao.
para po makagawa tayo ng mabuti o makasunod sa kanyang mga utos, Romanos 7:12, masundan natin ang kanyang kalooban kung paano sa langit, ito ang magawa natin dito sa lupa. Sa makatwid baga ang paggawa ng mabubuti sa ating kapwa-tao at ang pamamahayag, Hebreo 13:16, to do good and to communicate. Ang ipahayag natin, ipagparangalan natin, luwalhatiin natin ang pangalan ng Amang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, na ito ang ating ikakalat, ibabalita, ipapahayag sa lahat ng tao na ating masasakupan. Sa banal na Huwebes po ng gabing ito, inaanyayahan po tayong muli ng ating Amang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, na tayo po ay magsipaghanda na sa loob ng ating mga tahanan. Ang Diyos po ay sumasalahat ng dako at hindi na kailangang tayo lumabas pa ng bahay para sumamba. Ang pagsamba, mga kapatid, wala pong iba kung hindi ang pagsunod sa kanyang banal na kalooban. At ang Diyos ay hindi po tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao. Kahit na po ang pinakamalalaking palasyo, balutin mo man ng ginto, ng pilak at ng mga mamahaling mga hiyas o mga bato, hindi po yun tinitira ng Panginoong Diyos. Ang Diyos nga po na may-ari lumalang ng lahat ng mga bagay, nang siya nga po'y magkatawan tao ay nagpakumbaba. Filipos 2:5 hanggang 10. Hinubad niya ang kanyang pagkadiyos. Pinili niya na ipanganak ang kanyang gagamiting pagkakatawan tao ng isang mahirap na babae, si Birhen Maria. Mga tagapakinig, hinubad niya ang kanyang pagiging pinakamakapangyarihan at may-ari ng lahat ng mga bagay. Magtataka nga lamang tayo sa huling araw na ito, pagarbuhan, magmula sa mga pinuno ng mga relihiyon, yung mga papa sa Roma, kardinal, monsenyor, at yung iba't ibang mga nagsasabing mga rabay, mga guro, obispo, sugong anghel, ay nangakapanamit ng mamahaling mga damit. May mga kwintas, may mga singsing na mga ginto, may tungkod na pilak at ginto, may korona, santambak ang mamahaling bato. At sinasabi pa nila, mga kahalili sila ng Diyos o mga sugo sila ng Diyos. Sa atin po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magkaroon tayo ng pag-iisip. Mga kapatid at mga tagapakinig, ang Diyos hindi po makikilala sa kinang na tulad sa kinang ng ginto at ng pilak at ng mga karangyaan at ng mga panglabas na kaanyuan. Ang Diyos po higit na naninirahan sa mga mabababa, sa mga inaapi, sa mga dukha. Sa mga bagay na ito ay pinalaki tayo ng Panginoon at ating nakilala na maliban sa Panginoon Diyos na siya ang ating Panginoong Hesukristo, wala po tayong pag-asa sa sanglibutang ito. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. San Juan, Kapitulo 15, versikulo 5. Kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya nga, yayamang pinaunawaan tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Siya ang ating obispo, pastor, saserdote, tagapagligtas ng ating mga kaluluwa.
At hanggang ngayon sa huling mga panahong ito, 2014 na, siya pa rin ang ating obispo. Huwag natin siyang papalitan. Aklat ng Ebanghelistang si San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20. Basahin po ninyo. Ako ay isa sa inyong palagi sa iglesia na kinaroroonan ng mga apostol. At kung ano nga po ang iglesia, ito ang tinutularan natin. Ang itinayo anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Unang Tesalonica 2:14. Kayo'y nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Sino ang pastor dito? Sino ang obispo? Sino ang may-ari? Kay Kristo Jesus. Kaya nga hayo na. Atin na pong tawagin ang lahat ng ating kasangbahay. Husayin na natin ang ating mga sarili. Ihanda na natin ang ating mga Biblia. At tayo po magpapakumbaba muna. Magsisipagtiklop tayo ng ating tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Uusal po muna tayo ng isang maikli at maispiritong pagpapasalamat, pagpupuri, pagluwalhati, paghingi ng kapatawaran sa lahat po ng ating mga nagawang mga kasalanan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na ikaw po ang Diyos na buhay ni Abraham, ikaw din po ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong mga propeta sa iyong bansang Israel, na ikaw rin po ang naawa, nahabag at tumawag sa aming mga magulang, na nagtapat sa iyo ng buong puso, buong pag-iisip at ng kanilang buong buhay, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, masisilip mo po muli kami sa amin-amin pong mga dampang tahanan. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa banal at napakamalinis mo pong pangalang Kristo Jesus. Tanggapin mo po, Ama, ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Salamat po sa maraming mga araw. Nilipos mo kami ng buhay, kagalingan, kalakasan. Pinaghandaan mo rin kami ng aming dulang ng mga magagandang pintuan ng kapalaran. Pinakain mo kami at dinamtan, pinalakas. Pinagagaling mo pa ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, maraming salamat, Panginoong Hesukristo. Lalo mo pa ring ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay sa amin, pinatitingkad. Dinaragdagan ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amang banal, kung kami nagkulang at nangagkasala sa iyo, huwag mo sanang gawing kadahilanan, O Ama, upang hindi mo po kami pakainin, painumin, busugin ng iyong mga banal at mga dalisay mo pong aral. Aman Diyos, nakikiusap po kami at humihingi ng kahabagan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Hindi rin po namin nalilimutang patuloy na ipagpasalamat sa iyo. Ang pagpapanatili mo rin ng buhay,
kagalingan, kalakasan, mga kapayapaan at magagandang pintuan ng kapalaran sa lahat po ng aming mga minamahal sa buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pang iniingatan, pinagpapala ang aking kabiyak na si kapatid na Rosita, maging ang mga anak na ibinigay mo po sa amin, si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, ang aming mga manugang, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, maging ang lahat ng aming mga apo, tulad po ni JC, ni BJ, ni JR at John Macho, Paul, Noren at Sarah, Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Gayon din, Aman Diyos, ang aming mga minamahal na mga kapatiran sa laman, na hanggang ngayon pinagpapalat iniingatan mo rin po, katulad po ni Ekspektasyon, ni Prospero, ni Felicidad, ni Dolor, ni Eliezer at ni Neftali, ni Fe at ni Lolita, at maging ang ilan sa aming mga kamag-anakan sa laman na nangawawalay sa amin sapagkat nangingibang bansa't nangingibang bayan sa paghanap ng kanilang kinakain sa araw-araw. Ipinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, na sila may iyong iniingatan, binibigyan pa ng magagandang kapalaran, gayon din ang aming mga kaibigan at mga kapatiran sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Salamat sa iyo, Amang Banal. Patuloy mo pang pinagpapala at pinagkakalooban ng kapayapa at magagandang pintuan ng kapalaran si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David at Daniel, si Shannon at Annalira, si Bayan Guanson, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. At gayon din, Ama naming Diyos, ipinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pa rin pinagpapala si Lolita, si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Pe at si Ador, si Pido at Victoria, higit na nga po si Rosemary at si Flor. Sila'y malalayo sa amin, Ama. Isang bagay lang ang aming laging ipinapakiusap sa iyo, naway kung paanong iniingatan mo't pinagpapala kami sa dakong ito, maging ang aming mga tahanan at mga ari-arian, sana silang lahat, kasama ang mga kaibigang ibinigay mo't idinaragdag mo sa amin upang makinig ng iyong mga banal na salita. Huwag mo rin sana silang pababayaan, pagbubuksan mo rin po ng magagandang pintuan ng kapalaran, dumating nawa ang iyong kalooban, sila man po'y tawagin mo at dalhin mo po sa iyong banal na kawan. Ipinakikiusap namin sa iyo, Ama, para sa ikalawang pagparito mo po'y maraming mga kaluluwang makasalubong sa iyo at magsipagtamo kami ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama Manal, habang kami po'y nakikinig ng iyong mga banal na aral, sa pagkasangkapan mo po ng iyong walang kabuluhang alipin, bigyan mo sana siya ng katalinuhan, bigyan mo po ng bisat kapangyarihan ng kanyang tinig, at kung dumating sa amin ang iyong mga salita, makilala naming ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo, kailanman ay hindi ka namatay, ikaw ang umuugit sa amin, ikaw ang nagtuturo sa amin, at nawa, Ama naming Diyos, hipuin mo po kami sa Huwebes po ng gabing ito, patuloy mo sanang pagagalingin ang aming mga lupang katawan, lalo na nga po ang maraming sa amin patuloy ng tumatanda, nang hihina, at nalalaman na rin naming malapit na kaming matulog sa aming mga libingan. Mahabag ka sa amin, una sa iyong walang kabuluhang alipin, gayon din kay kapatid na Rosita, kay kapatid na Prospero at Glenda, kay kapatid na Concepcion Tenedero, kay Floro, kay Robert at Mercedita, kay Olivia at kay kapatid na Mirna, kay kapatid na Rogelio at kay kapatid na Ekspektasyon Valencia. Ama naming Diyos, nananalig po kami, umaasa, sumasampalataya, palibhasa ikaw po ang nagturo sa amin. Sa sanglibutang ito'y marami kaming kapighatian,
ngunit wag magulumihanan ang aming mga puso. Tinuruan mo kaming magsisampalataya sa Ama, magsisampalataya sa iyo, at sumampalataya sa iyong mga salita, sapagkat ang tatlong ito ay iisa, at ikaw ang nagturo sa amin, nagbigay sa amin ng pananampalataya. Dadaigin mo po ang sanglibutan alang-alang sa amin, at anumang hihilingin namin sa iyong pangalang Kristo Jesus, ito ang iyong diringgin sa langit, ito ang iyong ibabasbas, ito po ang iyong ibebendisyon sa amin, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga kapatid at mga tagapakinig po namin, ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga puso at isipan, ang ating pakikinig, lalo na nga po ang ating mga banal na kasulatan, sapagkat tayo po ay haharap na sa ating Panginoong Hesukristo upang tayo po ay muling makinig, tumanggap, kumain, uminom ng kanyang mga banal at dalisay na aral na nais po niya na maipaabot sa atin, maiparinig at atin po namang unawain at ating isakabuhayan. Ang atin pong banal na paksa mula po sa Aklat ng Kawikaan sa kanyang Kapitulo 4 at versikulo 16. Sapagkat hindi sila nangatutulog, maliban sila'y makagawa ng kasamaan, at ang kanilang tulog ay napapawi, maliban sila ay makapagpabuwal. Dito po sa ating paksa, mayroon pong tinutukoy na sila. Pag sinasabing sila, yun po ay pantukoy. At ito po ay kumakatawan sa tinatawag na mga tao. Kung bakit po natin natiyak na mga tao ang tinutukoy dito, hindi sila nangatutulog. Ang ibig sabihin, hindi natutulog maliban na sila'y makagawa ng kasamaan. Ang mga taong ito, hindi po ito makatulog sa gabi kung hindi pa sila nakakagawa ng kasamaan. At sa kanilang mga pagtulog, hindi po kumpleto ang tulog nila. Kung makatulog man sila sa gabi, hindi po kumpleto, napapawi, nagigising ng maaga. Maliban na sila ay makapagpabuwal. Ang ibig pong sabihin ng makapagpabuwal, makapagbaksak, sa tuwirang tinatawag na kapaliwanagan, malibang sila ay makapatay o makapagpabuwal. Ano man ang ibig sabihin noon, kumakatawan sa para makatulog sila ng mahimbing, kailangan makagawa ng masama, kailangan makapagpabaksak muna, o makapatay muna, o makasira muna. Kaya dito mga kapatid, merong napakagandang aral na ibig ng Panginoong Hesus na ituro sa atin. Una nga po, ipaliliwanag sino ba ang mga taong ito? Ano ba ang dahilan at sila'y hindi makatulog malibang makagawa muna ng kasamaan, malibang makapagpabuwal, makasira o pumatay muna? Bakit sila naging mga taong hindi mapalagay, hindi makatulog ng mahimbing sa gabi kung hindi gagawa ng masama? Ito ang nais ng Panginoon na unawain sa araling ito. Unang tanong natin, tunay po baga ayon din po sa banal na Biblia o banal na kasulatan na meron ngang mga tao na hindi nakakatulog maliban sila'y makagawa muna ng kasamaan?
Kunin po natin ang kasagutan sa aklat ng mga awit ni Propeta David sa kanyang 1:1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama at hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Bakit ito po ang isinagot sa ating tanong? Ang kukuhanin po natin dito yung kabaligtaran. Kung mapalad po yung mga tao na hindi nakikisama sa mga masasama, hindi lumalakad sa daan ng makasalanan, hindi nakikiumpok sa upuan ng mga manglilibak, ang kukuhanin po natin dito yung kabaligtaran na meron pong mga tao na ang kani-kanilang mga daanan o sinusundan o ginagawi ang tinatawag na mga daan ng kasalanan. At ang kanilang mga kaumpukan o mga kasama ay mga masasamang mga tao. Tama po ang Biblia. Kung merong mapapalad na mga mabubuting tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi sumusunod, hindi nakikiumpok, hindi nakikibagay sa upuan ng mga masasama, meron pong mga tao na mga masasama. Ayon po sa ipinaliliwanag sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ayon din sa mga apostol, papaano natin makikilala ang mga masasamang tao na hindi mga katulog sa gabi maliban na makagawa muna sila ng kasamaan laban sa kanilang kapwa-tao? Buksan po natin ang unang Juan, Apostol Juan, Kapitulo 3, versikulo 10, ang una sa mga aklat na kanyang ginawa. Dito ay nahahayag ang mga anak ng Diyos. Meron pong tinatawag na anak ng Diyos. At alam natin, yan ang kumakatawan sa uno-uno ng aklat ng mga awit. Mapapalad ang mga tao, hindi lumalakad sa payo ng masama. Yan, mga anak ng Diyos yan. At ang mga anak ng Diablo, ayan. Sila nga po itong tinatawag na lumalakad, nakikiupo, nakikisama sa mga daan ng masasama. At ang mga anak ng Diablo, sino-sino sila? Ang sino man na hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ayan. Napakaliwanag po. Sino nga itong sa gabi hindi makatulog? Malibang makagawa muna ng kasamaan sa kanyang kapwa? O makatulog man hindi kumpleto ang tulog, nagigising, nabubulabog ang pagtulog sapagkat hindi pa siya nakapagpapabuwal, nakapagpapabaksak o nakapaninira o nakapapatay? Hayagi ka ang anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Ang mga anak ng Diablo hindi gumagawa ng katwiran, ang hindi umiibig sa kanyang kapwa o sa kanyang kapatid. Nalalaman natin ang utos ng Panginoong Hesukristo, hindi ko na kailangang basahin. Sa kanyang bagong tipan, ang kanyang sinasabi, isang bagong utos ang ipinag-uutos ko sa inyo, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa at mangagpatawaran. Yon ang mga anak ng Diyos, umiibig sa kapwa, nagpapatawad sa kapwa. Sa madalit sabi, ang kabaligtaran ang mga anak ng Diablo. Hindi umiibig sa kanyang kapwa at hindi gumagawa ng katwiran. Napakaliwanag po ng sinalita dito ni Apostol Juan, unang Juan 3:10. At basahin pa natin ang unang Juan 3:11. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula. Ito nga po yung binanggit ko sa bagong tipan sa dugo ng Panginoon, na mag-ibigan tayo sa isa't isa. At sa 3:12,
Meron bang ipinakikilala? Meron bang napasulat sa Biblia na tinatawag nga na masamang tao, talagang nagpabaksak, nagpabuwal o pumatay ng kanyang kapwa? 3:12. Hindi gaya ni Cain. Kilala natin si Cain. Yung una sa mga anak ni Eva at ni Adam. Una, itong tinatawag na si Cain at si Abel. Nalaman natin na pasulat ang alin. Hindi gaya ni Cain na siya ay sama-sama, anak ng diablo. Walang katwiran. Nagpabuwal. Tunay ba? Pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Isipin ninyo ito. Pinatay yung kanyang kapatid dahil gumagawa yung kapatid ng matuwid. At kapag gumawa ng matuwid, ang ibig sabihin, tulad ng napakinggan natin kanina kay Apostol Juan, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos. Si Abel, anak ng Diyos, sapagkat lumakad na matuwid sa paningin ng Diyos. At dahil nga po, itong si Cain ay nabibilang sa masama, anak ng diablo, tulad sa ating paksa, hindi siya makatulog hanggat hindi niya napapatay ang kanyang kapatid na matuwid. Ang masasamang tao, hindi makatulog sa gabi, malibang makapatay muna o makagawa muna ng kasalanan o ng mga kalikuan na hindi katwiran, hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, bakit pinatay ni Cain si Abel? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang gawa ng kanyang kapatid na si Abel ay matuwid. Ngayon, ayon po mismo sa paliwanag ng ating Panginoong Hesukristo, tunay po baga ang diablo ay may mga anak na ang diablo ang ama at pinanggalingan ng lahat ng masasamang mga tao na itinuturo ng ating paksa? Alam po ninyo, kaya ito itinuro sa atin sa Huwebes po ng gabing ito. Marami tayong napapakinggan, nakikita, nararanasan at kadalasan naging miyembro pa tayo ng mga relihiyon na kung ipakilala nila ang Panginoong Hesukristo, halos hindi makabasag ng pinggan. Kung ilarawan nila ang Panginoon sa mga kasaysayan, sa pelikula, sa mga video, sa mga tape recorder, ang Kristo parang maamong-maamo na hindi man lamang marunong magsalita ng mataas o ng malakas. At yan binulag tayo ng simbahang kinagisnan at ng mga protestante sa kanilang mga pagsasabing ang Panginoon daw love, ang Panginoon daw pag-ibig, ang Panginoon daw hindi marunong pumatay, ang Panginoon daw po ay walang ninasa kung hindi ang magligtas, ang Panginoon daw ay hindi naninirang puri, hindi nagsasalita ng masama. Mga kapatid, kayo na humatol, babasahin ko sa inyo ang aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 8, versikulo 43. At kayo na magpaliwanag sa inyong mga tinatawag na sarili kung paano ito sinalita ng Panginoon. Ito ba'y sinalita ng Panginoon na malamya, malambot na malambot ang kanyang tinig at lipos ng pag-ibig? 8:43 hanggang 8:44 at 45. Basahin natin. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Ayan po. Dito sa pananalita ng Panginoon, hindi ko na binasa yung bandang itaas para wag tayong humaba. Ang ating Panginoon tila nagagalit na sa kanyang kinakausap ng mga Hudyo. Ay napakarami na niyang ginawang mga halimbawa. Napakarami na niyang ipinakita na tinatawag na kapangyarihan ng Diyos. Hindi pa rin maunawaan. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita?
sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. 8:44 ng San Juan din. Eto na, kayo sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya, sino? Yung inyong amang diablo, ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng lahat ng sinungaling. Ayan. Paano ito sinalita ng Panginoon? Ito ba'y sinalita ng Panginoon tulad ng mga paglalarawan ng mga Katoliko at mga Protestante at ng iba't ibang mga sari-saring relihiyong Kristiyano ika? Ang Diyos daw ay pag-ibig, ang Panginoon daw ay puro pag-ibig, hindi raw marunong sumigaw, hindi raw marunong magalit. Hindi po bakla ang Panginoong Jesucristo. Yung bang sinasabi niyang, kayo sa inyong amang diablo. Maaari bang sabihin ng Panginoon yan, kayo'y sa inyong amang diablo? Kamukha ng mga pare, kamukha ng mga protestante, kung mangagsipagturo at mga mangagsalita, lalo na kung kanilang inilalarawan ng Panginoon. Tila ang Panginoon puro pag-ibig, hindi marunong magalit, wala daw emosyon. Aba, nagkakamali po kayo. At sa 8:45, ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Mararamdaman mo ang emosyon ng nagsasalita. Ang dami ko nang ginawa sa inyo. Ang dami ko nang ipinakitang mga wika nga kapangyarihan ng Diyos. Binuhay ko si Lazaro. Ginawa kong mahigit na ilang libong putol ng tinapay, ang ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. Binusog ko ang 5,000 katao sa bundok ng mga olibo, sa kakaunting pinanggalingan. Hanggang ngayon, hindi pa ninyo ako sampalatayanan. Aba, dito po talagang sumisigaw na ang ating Panginoon. Kaya ito ay itinuturo sa atin para burahin sa atin yung mga kinagisnan natin na tila baga ang Diyos ay hindi marunong magalit. Kaya nga dito bumabangon yung pananampalataya na itinuro sa atin ng mga kinagisnan at ng mga protestante. God is love. Just have faith in Christ. Ang Diyos ika'y pag-ibig. Hindi itatapon ng Diyos ang kanyang mga nilalang sa impyerno kapag nagkasala. Lahat tayo papanik sa langit. Yan ang akala ninyo. Kaya sa pananampalatayang iyan, napakasama ng panahon, napakaraming walang takot sa kapwa-tao, napakaraming katulad ng itinuturo ng ating paksa, napakaraming masama. Basahin na lamang ninyo ang Romanos 3:10 hanggang 18 sa huling araw na ito. Walang matuwid, wala kahit isa. Bakit hindi nila nakilala ang daang matuwid ng Panginoon? Kaya nga masasabi ko, lahat ng kasamaan sa buong mundo, maging ang digmaan, ang pagpapatayan, ang mga wika nga pagkamuhi ng isa't isa laban sa kanyang sariling kapwa-tao dahil sa relihiyon na hindi nagturo ng katotohanan ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang ay marunong magalit at nasusulat kanyang sinasaway ang kanyang mga iniibig, kanyang pinasasapitan ng tinatawag na mga palo o mga pagpaparanas upang tayong mga tao ay madisiplina at matuto tayo na lumakad sa kanyang daan na matuwid. Ngayon, bakit nga po ba naman hindi maunawaan, hindi masampalatayanan, hindi matanggap ng mga anak ng Diablo ang ating Panginoong Hesukristo, na hindi siya puro pag-ibig? Sa unang Juan 12:37 o sa aklat ni Apostol Juan, sa kanyang aklat na isinulat sa Juan 12:37, bagaman gumawa siya si Jesus sa harap nila ng gayong karaming mga bagay o mga tanda, gayunman ay hindi sila nagsisampalataya sa kanya. Dito nga po, inuulit-ulit sa atin, napakarami ng ginawa ng Panginoon
Mga kapatid, para lubos na silang sumampalataya na siya nga ang ating Panginoon Diyos na nagkatawan tao, hindi pa rin sumampalataya sa Kanya. At 12:38 ng Juan, upang maganap ang salita ng propeta Isayas. Yung pala ang dahilan, nung araw pa pala, sa matandang tipan, nasusulat na ang magiging gawi ng masasamang mga tao kung bakit hindi sila makaunawa, hindi nila masampalatayanan ang Panginoon. Ano ba ang nalalagay sa mga hula ni Propeta Isayas? Na kanyang sinasabi, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? 12:39, dahil dito, hindi sila makapaniwala, sapagkat muling sinasabi ni Isayas, 12:40, binulag. Binulag pala. Sino? Ang mga tao. Ang mga taong masasama. Ang ayaw tumanggap. Ang ayaw maniwala sa Kanya. Binulag. Sino bumulag? Binulag niya ang Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso. Bakit? Bakit ipinahintulot na ng Diyos na talagang permanenteng maging bulag na ang mga mata ng mga tao na hindi maunawaan ang kanyang mga ipinakita at mga itinuro? Bakit? Baka sila'y makakakita ng kanilang mga mata at mga kaunawa ng kanilang puso at mangagbalik loob at sila ay mapagaling o sila ay patawarin. Ano ang ibig sabihin nito? Binulag ng Diyos ang mata ng mga masasamang mga tao para hindi na talagang makilala, masumpungan pa siya at hindi na makaunawa ng katwiran. Mga kapatid, bakit? Ayaw na ng Diyos. Baka matuto pa sila, baka maliwanagan pa sila at sila'y patawarin. Sa makatwid, ito'y isang kondisyon na itinakda ng Diyos sa mga tao, permanente, pinatigas ang kanilang mga puso, ayaw na silang patawarin ng Diyos. Ito'y hindi kasi itinuturo sa atin Walang nagtuturo nito, mga kapatid at mga magulang. Mapapakinggan ba ninyo ito sa simbahang Katoliko? Lalo na sa mga Protestante na walang itinuturo kundi hallelujah, amen, praise the Lord. Abuloy dito, donation dyan, fundraising dito, fundraising dyan. Hindi ninyo ito mauunawaan. Hindi ninyo ito mapapakinggan. Bakit? Baka kayo'y kasama dyan. Pati kayo pinatigas ang inyong mga puso. Kaya nga, napakaraming sa atin nakikinig Huwebes at Linggo sa Facebook, sa YouTube. Pero nungka na sino man ay magtanong sa atin at humiling sa atin, kapatid na si Rilo, papaano kami magiging kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Hanggang ngayon, hindi pa nila maintindihan. Katagal na nating tayo'y kasangkapan ng Diyos sa pangangaral. Una na nga yung nakalagay sa Exodus, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng larawan, ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuin. Dinadalaw ko ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa ika-4 na sali ng kanilang mga lahi o ng kanilang mga anak. Sipin ninyo yan? Mga kapatid, ang tagal na nating itinuturo yan. Hanggang ngayon, may nagpapadala pa sa akin sa Facebook, mga larawan ng mga birhen, larawan ng mga anghel, larawan ng mga tinatawag na Papa sa Roma, larawan ng kung sino-sinong mga Diyos-Diyosan. Abay, mahiya naman kayo. Mga kapatid, nalalaman ninyong galit na galit ang Diyos sa mga larawan Yan pa ang ipagduduldulan ninyo sa amin. Kaya binablock namin yan, binubura namin yan. Bakit? Baka kami mahawa pa sa inyo. Baka pati kami, bulagin na rin ng Diyos ang aming mga puso at wag na kaming makakilala sa Kanya. Baka kami makasama ninyo, itatapon kayo sa impyerno. Huwag kayong magagalit sa amin. Mag-aral tayo, mga kapatid.
Pero wala akong magagawa. Baka binulag na rin ng Diyos ang mata ng inyong mga puso para wag na kayong gumaling o wag na kayong patawarin. Ano po ang ugat na dahilan at hindi na maaaring mabuksan pa ang mga mata ng puso ng masasamang tao na sa gabi hindi makatulog, maliban ng makagawa muna ng masama sa kanilang kapwa? Sa gabi makatulog man, napupukaw, nagigising sa madaling araw dahil kulang pa ang nagawa nilang tinatawag na paninira o pagbubuwal sa kanilang kapwa-tao. Mga kapatid, ano ba ang talagang pinakaugat na dahilan? 12:43 ng aklat din po ng apostol na si San Juan. Sapagkat iniibig nila ng higit, ayan na, sapagkat anong pinakaugat na dahilan? At merong mga taong itinalaga na sa katigasan ng puso para maitapon sila sa sumpa ng Diyos, sapagkat iniibig nila ng higit ang kalwalhatian sa mga tao kaysa kalwalhatian sa Diyos. Ayan po. Ang talagang pinakaugat po at sanhi ng lahat ng mga bagay, maging ng lahat ng bagay na nangyayari sa ibabaw ng lupa, ang lahat ng digmaan, ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng mga pagnanakaw, pagpatay, ang lahat ng tinatawag na mga pang-uupasala, ang hindi pagsunod sa katwiran, ang lahat po ng bagay na yan, isa lang ang talagang ugat na pinanggalingan. Ang alin? Ang mga masasamang mga tao, ang mga anak ng Diablo, higit na nagbibigay ng kapurihan. Kanino? Sa mga tao. Sa mga tao. Sinong mga tao? Ang ibig ipakilala, mas pinupuri pa nila yung mga leader ng kanilang mga relihiyon, yung mga Diyos-Diyusan nila, na wika nga higit na binibigyan nila ng pagpupuri kaysa sa Diyos. O hindi ba totoo naman yan? O hindi ba mas marami pang tumatawag kay Birhen Maria? O sino ba si Birhen Maria? O di tao. Hindi ba? Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ina ka ng Diyos. Paulit-ulit yan. Mga papa sa Roma, pinupuri nila. Mga kardinal, mga monsenyor, yung mga tinatawag na mga matagal ng patay, sila Lorenzo Ruiz, mga kapatid at kung sino-sino pang mga santo nila, pinagpuprosesyon pa. Yan ang talagang pinakaugat na dahilan. At yung iba naman, yung obispo namin, sugong anghel, si Kristo, tao. Sipin ninyong napakalaking kawalanghiyaan ang ginagawa ninyong mga relihiyon kayo ng tao. Di ba ninyo naiisip galit na galit ang Diyos sa inyong ginagawa? Ano pa ang patunay? Romanos 1:25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, sila'y nagsisamba, sila'y nangaglingkod sa nilalang, kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ano ang katotohanan ng Diyos? Ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto. Papaano sasambahin ng mga tao at luluwalhatiin ng Diyos? Dumarating ang araw at oras na sasambahin ng mga tunay. Ayan, tunay na ano? Tunay na Kristiyano na mananamba. Ang alin? Ang Diyos. Saan? Sa espiritu, walang laman at walang buto, at sa katotohanan. Sino ang katotohanan? Ako ang katotohanan. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ako ang pintuan. Sino man, hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Pero anong ginawa ng mga simbahan, ng mga relihiyon? Una, ng iglesyang kinagisnan, wag ka kayang maniwala kay Kristo. Ang wika ng Papa sa Roma, mga kapatid at mga magulang, isa raw kasiraan pag tayo mas manampalataya at ilagay natin ang ating pananalig kay Kristo kaysa sa kanilang mga Papa sa Roma. Kailangan daw dadaan muna tayo sa Papa sa Roma. Nako po. Ay, Panginoon kong Diyos, patawarin mo po ang mga taong ito. At yung iba naman, iglesia nga ng tao,
Mga kapatid, kung kayo hiwalay sa pamamahala namin ng mga obispo, hiwalay kayo sa Diyos. Sinalibad ng tinamaan ng talagang diablo kayo. Pati yung posesyon ng Panginoong Hesukristo, yung kapangyarihan niya bilang Diyos, ninakaw ninyo. San Juan, Kapitulo 15, versikulo 5. Juan 15:5. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang puno ng ubas. Kayo, tayo, mga sanga. Kung hiwalay tayo sa Kanya, kay Kristo, wala tayong magagawa. Pagkatapos kayo naman, obispong tao lang kayo eh. Obispong nagkakamali, obispong namamatay. Kaya kayong mga obispo, iglesia ng tao, pag namatay kayo, ang inihahalili ninyo, yung mga anak ninyo. Pag namatay na yung anak niyo, yung mga apo ninyo, bakit? May iniingatan ba kayo? Meron! Ang mga ari-arian ng iglesia ninyo, nasa mga pangalan ninyo, ayaw ninyong mapalipat sa ibang tao. Puro kayo salapi. Patawarin nawa kayo ng Panginoon. Puro kayo mga bagay na materya ng lupa. Ano-ano nga po baga naman? Ang masasamang mga gawaing ipinahintulot ng Diyos sa mga anak ng diablo. Pagkatapos po na maunawaan natin, kaya pala talagang permanente ng ginawa ng Diyos, hindi na sila makakaunawa ng salita ng Diyos at makakakilala ng katwiran at katotohanan dahil sa paglilingkod nila sa mga Diyos-Diyosa nila. Mga kapatid, na mga kasinungalingan, saan at ano-ano pang masasamang gawain ang ibinigay ng Diyos na gawin ng mga anak ng diablo. At ang mga anak ng diablo, sindami ng buhangin sa dagat. Oh, Panginoon kong Diyos, napakarami. Mga anak ni Satanas sa buong sanglibutan, na nariyan sa iba't ibang relihiyon, na hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag kayong magagalit sa akin, mag-aral tayo. Puro kayo galit eh. Wala kayong sinasabi sa amin, kundi naninirampuri. Bakit kami maninirampuri sa inyo? Ano ba ang aming maaasahan? Mga kapatid, pinupuntirya ba namin yung abuloy ninyo? Ipinanghihingi ba namin ng donasyon ng abuloy ang Iglesia ng Diyos para kami kumita ng salapi sa inyo? Hindi namin kailangan yung mga salapi ninyo. Sa inyo na yan. Sa inyo na yan. Mga kapatid, isang bagay lang ang ipahintulot ninyo na magawa namin ang aming katungkulan ng buong puso, buong pag-iisip, buong buhay namin hanggang kamatayan. Ang alin, purihin namin, sambahin, ipakilala namin. Makagawa kami ng mabuti at maipahayag namin ang kagilagilalas na kaluwalhatian ng aming Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Makinig lamang kayo. At kung ayaw ninyong makinig, bahala kayo, kaluluwa ninyo yan. Saan nga ipinahintulot? Na itong nakikita natin sa huling araw na ito na nagaganap sa buong sangtinakpan. Romanos 1:28. At palibhasa, hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahahalay na pag-iisip. Sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nangararapat. Di ba nyo napupuna? Napakahahalay ng mga tao ngayon. O yung mga babae, meron pa tayo nakikita, lola na, ang tanda-tanda na. Nakasapatos na goma, naka-miniskirt pa, santambak pa ang tattoo sa katawan. Hindi ba mahala yan? Ay mga, dito na lang sa ating Pilipinas eh. Naku po, Panginoon ko, magbukas ka ng television, manood ka ng mga TV series, makikita mo yung mga artista natin, hindi ba mahahala yung mga ginagawa nila? Ngayon halimbawa, isang artista na uwi ka nga lalaki, ang katambal si artistang babaeng si ganon. Walang ano-ano, pagkatapos ng ilang araw, naanakan yung artistang si ganito. Pagkatapos, hiniwalayan yung kanyang nobyo na si ganon. Meron na namang nobyo na isang artista rin, palitan sila ng palitan ng partner. Mga magulang at mga kapatid, mahahalay. Napakahahalay ng mga kilos, ng mga anyo. At maging sa mga tunay na buhay, makikita natin mga kapatid at mga magulang, talagang ibinigay ng Diyos sa lahat ng kahalayan. O may meron pang mga lalaki o babae, mga teenager, pati matatanda, may hikaw sa tenga, may hikaw sa ilong, parang kalabaw. Mga kapatid, yung ilong, yung tungkil ng ilong, may hikaw. Santambakan tato.
nakalawit na yung kanyang mga tinatawag na hindi dapat ipakita sa madla. At kung magsayaw, akala mo'y talagang mga aso. Mga kapatid, nakaw, napakahahalay ang mga sayaw natin ngayon. Nako po, Panginoon, talagang mahahalay. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Wala ka nang makitang dako. Nakakakitaan mo ng kabanalan. Sa sanglibutang ito, ang lahat ay kalaswaan, kahalayan. At sa 1.29 ng Romanos din, nangapos po sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, kasakiman, ayan. Mapagobyerno, nakaw dito, nakaw dyan. Kawawa naman yung mga taong bayan. Ayoko nang ulit-ulitin pa. Yung mga tong-grigista natin, yung mga senatong, pati ang mga mayor, pati yung mga gobernador, nakaw! Walang matuwid, wala kahit isa. Romanos 3:10 hanggang 18. Ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, pagpatay. O yan, yung tandem. Mga magulang, nahayag nga, yung pagpatay pala ng mga tandem, kung meron ka 5,000, pwede mo nang ipapatay. Kung sino man ang ibig mong ipapatay na may galit ka, nakapo, Panginoon kong Diyos, mga mapanirang pure, napopuot sa Diyos, manglalait, palalo, mapagmapure, mangangata ng kasamaan, masuwayin sa mga magulang, mga haling, hindi tapat sa tipanan, walang katutubong paggiliw, walang habag. Pag naisipan tuloy, bagaman nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat dapat sa kamatayan, hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan pa ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Hindi ba totoo naman yan sa Pilipinas? Isang halimbawa, hindi ba may isang senador tayo dyan? Ang daming harem, ang daming asawa, may compound, ilan ang bahay, ang bawat isang bahay, asawa niya. O hindi ba gumawa raw ng batas yan? Hindi lamang ngayon ang ginagawa, pinapayagan pa, ang iba naman ay gumawa rin ang ginagawa nilang masasama. O hindi ba meron silang ginawang batas? Pwede ka ikang mag-asawa ng marami, basta kaya mong buhayin. Tinamaan ng sinalibad na, mga konsentidor kayo, mga kapatid at mga magulang. Bakit po baga? Eto na, huling tanong. Bakit po baga naman, ayon din sa banal na kasulatan, ang mga kahabag-habag na mga taong naging mga anak ng Diablo na masasama na hindi makatulog sa gabi hanggat hindi nakakagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa, tunay na hindi sila talaga makaunawa ng salita ng Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo. Mga huling talata, aklat ng mga awit, 115:4 hanggang sa pababa. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto. Ayan, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi nakakapagsalita. Sila'y may mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong sila, hindi sila nakakaamoy. Meron silang mga kamay, ngunit hindi nakakatangan. Mga paa meron sila, ngunit hindi sila nangakalakad, ni nangakapagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. 115:8, ang nagsisigawa sa kanila, nagiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Amen. Ayan po. Ang mga Diyos ninyo, ginawa ng kamay ng tao. Ginawa sa marmol, sa kahoy, sa pilak, sa ginto. May mata, hindi makakita. May ilong, hindi makaamoy. May bibig, hindi makapagsalita. May kamay, hindi makahawak. May paa, hindi makatakbo. Kaya ano nangyayari? Pagka may ondoy, pagka may daluyong, pagka may baha, pagka may malalakas na lindol. Pagkatapos ng dilubyo, makita mo yung mga tao na yan na naging biktima. Nawala po yung bahay namin. Yung anak po namin ay natabunan. Ang amin pong mga pamangkin, tilangay ng alon. Salamat na lamang po si Birhen Maria na iligtas namin. Ang Santo Niño na itago namin, na naingatan namin. Hindi na tangay ng tinatawag na alon. Iniligtas ninyo yung kapirasong kahoy. Iniligtas ninyo yung kapirasong marmol. Yung kapirasong eskayola na binilin ninyo ng salapi. Tatawagin ninyo, mabuti na lang, nailigtas ninyo ang Diyos ninyo. Ano kayo?
Wala na ba kayo talaga, ay sa bagay, hindi ko kayo masisisi, talagang binigyan na kayo ng Diyos ng kadiliman, ng puso, para hindi ninyo maunawaan ang katotohanan. Itinatalaga na kayo sa sumpa, sapagka inyong binibigyan ng kapurihan. Higit kayong natakot sa ginawa kaysa sa gumawa sa inyo, mga kapatid at mga magulang. Ito po ang napakaganda na ating naunawaan. Kaya nga ang sabi ng Diyos kay Jeremias 17:5, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Dadapwat Jeremias 17:7, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Tayo po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala po tayong pinagtitiwalaan. Iisa lang, wala kaming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati kung hindi iisa lang ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nasusulat aklat ng mga awit, 23:1 hanggang 6, ang Panginoon ang aming pastor, hindi kami mangangailangan. Kanyang pinahihiga kami sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya kami sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinananauli ang aming kaluluwa. Pinapatnubayan niya kami sa landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman kami lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala kaming katatakutang kasamaan, sapagkat ang Diyos ay sumasa amin. Ang iyong pamalo, ang iyong tungkod nagsisialiw sa amin. Iyong pinaghahandaan kami ng dulang sa harap ng aming mga kaaway. Iyong pinahira ng aming mga ulo ng langis. Ang aming saro ay inaapawan tunay. Ang kabutihan, ang kaawaan, susunod sa amin sa lahat ng mga kaarawan ng aming buhay. Kami tatahan sa bahay ng Panginoon sa makatwid baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magpakai kailanman. Amen. Ito po ang ating naunawaan. Ito po ang ating naliwanagan. Ito nawa ang ipagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. At ngayon po ay tanggapin nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga kabyak, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen! Kapayapaan po ang sumaating lahat, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.